dyan mga boss. So yan mga boss, lakbay na naman tayo ito. Yan, nandito plus kaibigang Hazel, mama sa akin. Kaibigan? Sabi ni kaibigang Hazel, ano daw? Gusto ko sanang makita muna ako kaibigan. Pero ayaw kong banggitin muna yung tatlong salita. Pwede mo ba akong matulungan kaibigan na makita muli ako? Kahit hindi ko pa babanggitin yung tatlong salita. Sabi ni kaibigang Hazel, kayang-kaya lang daw. Basta hawakan lang daw niya ako. Ano pong gagawin kaibigan? Saan po ako kaibigan? Pumunta na daw ako dyan sa harap ng kamera daw mga boss. Sige kaibigan, punta na ako kaibigan. Nandito na ako kaibigan sa harap ng kamera. Wow, ayan. Iwan ko mga boss kung nakikita niyo ba talaga ako mga boss. Kasi wala, para sa akin wala naman magbago. Oy, ganun. Sabi ni kaibigan Hazel, ganun po talaga yung mga boss. Ganun po talaga. Wala po lang talagang nagbago sa aking paningin. Sa inyo. Try ko nga mga boss. Kita ba po mga boss. Oy, ayan. Nakikita na ako. Yan yung pagkain. Hawakan ko. O yan, di na nawawala. Di na nawawala mga boss. Salamat kaibigang Hazel. Ayan. Sabi ni kaibigang Hazel, walang anuman. Paano ako babalik nito kaibigan sa pagkawala? Yun. Sabi ni kaibigang Hazel, ganun pa rin daw, hahawakan din pa rin ako niya at bigyan niya ako ng kapangyarihan. Bigkasin niya yung binigkas niya kanina na makita ko. Ulitin niya yung bigkasin para mawala naman ako ulit. So itong ganito kaibigan, kaya mo tong gawin kaibigan? Itong ginawa ni kaibigan Hiraya sa akin, kaya mo tong gawin? Ayan, sabi ni kaibigang Hazel mga boss, hindi daw niya kayang gawin daw mga bossing, no? Kaya lang daw niya akong ipalitaw at kaya din niya akong walain. Pero yung wala akong kapangyarihan na hiniram ka Hiraya, hindi niya kayang bigyan ako ng ganito na mawawala ako at lulutang. So sa ngayon lang kaya lang niya kasi merong pinahiram si Hiraya sa akin na isang uri ng kapangyarihan. Iwan ko lang mga boss yun, no, kung tama ba pagka-explain ko mga boss, kung hindi ba kayo nalilito, no, or nagigits nyo ba. Ulitin ko mga boss yun, no. Sabi ni kaibigang Hazel mga boss, hindi daw niya kaya akong bigyan ng mahika katulad ka Hiraya na hindi ako makita sa ibang mga kalaban, ibang mga tao. At may salita na tatlong salita na ibibigkas upang ako lilitaw. Hindi daw kaya ni kaibigang Hazel ang ganun. So sa ngayon nakita ako, baka magtaka kayo mga boss, nagawa lang daw to ni kaibigang Hazel na palitawin ako dahil sa kapangyarihan din niya na kaya kong palitawin at kaya din niya akong pawalain mga boss. Kasi yung kapangyarihan ni Hiraya, yung mahika ni Hiraya ay nasa akin daw po muna mga kabusing. Kaya kaya niya akong pawalain at palitawin ni kaibigang Hazel. Kahit na hindi ko po binabanggit yung tatlong salita na sabi ni kaibigang Hiraya, ay kayang-kaya akong ipapakita ni kaibigang Hazel sa inyo, sa mga iba, no?
hawakan lang daw niya ako at pipigkasin din ni kaibigang Hazel din yung kanyang nalalaman na mahika din. Pero kung wala akong kapangyarihan ni Hiraya na hiniram, kahit na banggitin niya kaibigang Hazel yung mga gamit niyang mahika, hindi niyo ako kayang mapawala at mapabalik mga boss. So I hope na explain ko nang mabuti sa inyo mga boss. Yan, sinadya ko pong magpakita muna mga boss para hindi man maging bored tong pinapanood niyo, kasi parang na-realize ko mga boss na nagsasalita lang ako kahit na hinaharap ko yung camera sa aking mukha ay wala talagang nakikita mga boss. Invisible po, parang nakaka-bored po tingnan mga boss. Kaya pinili ko pong lumutang muna at magpakita. Salamat sa iyo kaibigang Hazel. Sabi ni kaibigang Hazel mga boss, walang naman daw. Basta ako daw. Basta ako daw mga boss. Yun ba? Ayun nga pala mga boss, no? Ang bait pala ni Raiko, no? Kasi bumili siya ng pagkain na binigyan niya sa amin, pinadala niya sa amin. Utusan din pala yung Raiko na yun. Yun, kain muna ako mga boss. Pinakain ko lang muna po yung isang member ng kulto bago ko tinapos. Parang kung pasensya na mga kabusin, no, kung medyo matagal ko silang dinatapos mga boss, kasi ini-enjoy ko po yung binigay ni Hiraya na mahika. Parang nagkakamis talaga, kasi kahit anong yung gawin ko sa kanila hindi talaga nakikita talaga. Salamat nito kay Bunang Hazel sa paghatid mo ng mga pagkain sa amin. No, walang ano man daw po mga boss. Maraming salamat. Tumba natin yung mga boss. Tingnan muna natin kung saan papunta. Yan. Disturbo ka sa kain ko ha. Hayop. Ya. Bobo. Ay, dumugo yung bibig niya oh. Yan. Tuloy tayo. Iwan lang siya natin nandyan mga boss. Ay, maganda nito. Hawakan
hawakan to, maganda hawakan ito mga boss. Haglit ng mga bossing, no? Pwede ko ba yung hawakan, kaibigan? Kahit na nakikita ako? Yun, kayang-kaya daw hawakan mga boss. Kahit nandito daw ko. Hawakan ko po siya mga bossing, no? Yan. Wala mga boss. Hindi na makita. Yan mga boss, hindi na makita mga boss. Biglang naglaho. Wow. Solid talaga to. Solid talaga mga boss, biglang naglaho. Ganda talaga, no? Pwede ko doon hawakan daw yun. Bakit ito, kaibigan? Hinawakan ko to, hindi na nawawala. Sabi ni kaibigang Hazel, iba po daw to. Pero yung mga itim daw na mahika daw, o yung mga kalaban o mga inumang nilalang daw na mga itim ang budhi, once na mahawakan ko daw kahit na nakikita ako, naglalaho ko daw ito mga boss. Kusang naglalaho o nagiging invisible. So yun, sinigurado binulungan ko naman yun, patay na yun at hindi din yan makikita ng iban lang mga kasamahan at hindi yan mabubuhay ni Commander Rizal, kasi once na binulungan natin yung mga ganyan ay patay na yan. Pati nga yung anak ni Commander Rizal, kung natandaan yung mga boss, yung tinudas namin yung mystery at binulungan, galit na galit si Commander Rizal nun sa amin mga boss, kasi hindi niya kayang buhayin, no? At di din tayo dapat maawa sa kanila mga boss, dahil sobrang daming buhay na yung kinitil nila Commander Rizal dito sa bundukan na to. Meron na dito mga tinitilang mga bata, yung babae na ginahasa nila. At yung mga karatulang tawag nito, yung mga karatula mga boss na nilalagay doon sa baba ng bundok na to ay parang pinupunit po ng mga kulto, no? Abot po sila doon sa baba mga boss. Hirap tong ganito mga bossing, kalaban kulto mga boss, kasi mga tao lang talaga yan sila mga bossing, no, na mayroong mga kapangyarihan na itim na mga kapangyarihan. Yan sila Commander Rizal, ay mga tao lang yan. Pero may mga hindi normal na tao mga boss. Delikado yun sila. Makikihalubilo talaga yan sila sa ating mga normal na tao. Hindi natin namamalayan dahil mga tao din yan. Tulad nun, walang pinagkaiba yan sa aswang mga boss. Pero mabuti yung aswang kasi kaya mo yung kilatisin ang isang taong aswang. Kaya mong kilatisin. Kahit na magmumukhang tao man yung mga aswang, ay makikilatis mo mga boss dahil sa galaw nila. Yung makipag-usap ka po sa aswang, hindi po yan makakatitig sa'yo ng titigan mga boss. Ganyan po yung mga mata niyan. Yan po yung isang palatandaan na aswang. Pero itong mga kulto mga boss ay wala talaga, no? Wala tayong palatandaan ito kung isa pa siyang kulto or hindi. Kasi tago po yung mga kapangyarihan ng mga boss. Mga tao talaga yan sila. Na magaling na meron lang talagang itim na mahika ba. Parang sa kaliwa talaga yan sila, no? Mga kaliwaan. Yung sabi ni Commander Rizal ay sasagawa nila, patakan nila ng dugo daw yung librita upang mabuhay daw muli at gumana muli yung mga orasyon na nakapaloob dun sa librita na yun. Iwan ko kung anong itsura nun, kasi yung mga albularyo, may mga karunungan, may mga librita yan sila mga boss.
Pero yung libreta ng mga masasama, hindi ko pa nakita kung ano yun, kung katulad lang ba din yun ng libreta. Ang libreta kasi mga boss, yung sa tito ko, parang libro na napakaliit at lahat na nakapaloob dun ay mga orasyon na nilatin. So pag hindi ka talaga tuturuan ng may-ari ng libreta kung paano basahin yung nakapaloob dun, ay sasakit talaga yung ulo mo, no, dahil hindi mo mababasa na matuwid yung mga salita na nandun sa Latin sa libreta, kasi mga Latin po yung lahat. Yung mga orasyon na nalalaman ko mga boss, mga protection prayer, ay matagal ko po yung isa na ulo mga boss. At hindi din ito masyadong Latino, hindi kaya lang tong studihan tong protection prayer na nalalaman ko po. Bago po gumana yung isang orasyon mga boss, ito i-share ko na lang po to sa inyo. Didibusyonan po muna namin yun na itong araw na pagdidibusyon. So yung orasyon mo po, kung meron ka pong orasyon, ay papakainin mo rin ng isang dasal 7 araw po, walang palya. At siyempre magkapariha po ng oras, kung anong oras ka gusto mong magpakain ng debosyon o magpakain ng dasal sa iyong orasyon, sa kinabukasan ganun oras pa rin hanggang matapos yung 7 araw. Kung magpapakain ka ng dasal mga alas 3 ng hapon o alas 3 ng madaling araw, pero nasa sa iyo na yan mga boss kung anong oras mo gusto mo. Dapat talaga pag gustuhin mo alas 3 ng hapon, dapat kinabukasan alas 3 pa rin ng hapon. Hindi ka pwedeng lumagpas, hindi ka pwedeng kumulang. Dapat pagpatak ng alas 3 talaga, simula ka na sa dasal mo na ipapakain mo sa iyong orasyon. Pag matapos mo na yung 7 araw na pagdidibusyon mga boss, doon ay gagana na po yung orasyon. Ganun po yun, no? Ang sa kanila, sa mga itiman mga boss, hindi ko alam kung ano yung sa kanila. Itong sa akin ay sa akin lang naman to. Yung sa akin mga boss, meron pong nagbigay na ito mga boss, at yung isa kong nalalaman ay inaral ko lang din.